Inosenteng paglalaro na nauwi sa trahedya. Bigong masagip ang dalawang batang nakulong sa isang kotse sa Olongapo City. Kita sa CCTV ang pagpasok ng dalawa sa kotse na gate ng may-ari ay nakalak at 3 taon nang di ginagamit. May live report si Jamie Santos. Jamie. Atom, nagluluksa ngayon ang pamilya ng magpinsang 4 na taong gulang na nakulong sa isang kotse rito sa Olongapo. Nakaburol na ang isa sa batang nasawi sa kanilang tahanan dito sa Barangay Barreto. Dinatnan naming nakabantay sa tabi ng kanyang kabaong ang kanyang mga magulang. Suffocation ang ikinamatay ng 2 batang nakita sa kotse. Pareho silang nadala sa ospital pero dead on arrival ang isa, habang namatay rin kalaunan ang isa pa. Bandang alas 11 ng umaga noong Miyerkules, April 8, nakuna ng CCTV ang 2 batang ito sa isang bakanteng lote sa Barangay Barreto, Olongapo City. Naglalakad sila patungo sa isang nakaparadang kotse na halata ng abandonado. Pareho silang pumunta sa kaliwa ng kotse, binuksan ng pinto at pumasok sa loob. Nanatili sila roon na wala sino mang lumalapit sa kotse. Bandang alas 2 ng hapon na sila nakita. Parehong wala ng buhay. Mayroon pong tumawag po sa barangay. Yung pinangyarihan ay almost 30 meters lang po ang layo ng bahay nila. At madalas po naglalaro yung bata na yan doon sa yung lugar. Magpinsang 4 na taong gulang ang mga bata. Ayon sa pulisya, wala noon ang mga magulang nila at binabantayan ng nakakatandang kapatid na isa sa mga biktima. Umalis daw ang dalawa nang hindi nagpaalam. May pinagbilinan naman na mga mas nakakatandang pinsan at kapatid. Kaya lang po, itong 2 bata ay hindi nagpaalam doon sa pinagbilinan. Hinanap sila, hindi lang talaga sila nakita. Nakaburol na ang 2 bata. Hiling ng pamilya ng magpinsan, tulong sa pagpapalibing. Handa raw ang may-ari ng kotse na tumulong sa kanila at alisin ang kotse. Sabi raw ng may-ari ng kotse, halos 3 taon na raw hindi ginagamit ang kotse at alam niya na nakalak ito. Kaya nagulat raw siya kung paano ito nabuksan. Atom, sa Martes, plano ang ilibing ng pamilya ang bata. Wala na rin daw plano ang mga magulang ng bata na ihabla ang may-ari ng sasakyan. Dahil wala naman daw gusto ng nangyari. At yan ang latest mula rito sa Olongapo. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jamie Santos. Bago pa maramdaman sa hapagkainan ng epekto sa pagkain ng pagmahal ng petrolyo, mga magsasaka muna ang umaaray. Sa Benguet, humiling ang mga nagtatanim ng gulay na magtakda na ng minimum price sa mga trading post. Nabulok naman ang mga gulay sa Cebu City na hindi maibenta. May report si Ian Cruz. Hindi sa palengke kundi sa gilid ng kalsada sa Barangay Paril, Cebu City, nagkalat ang iba't ibang gulay na nabulok na dahil hindi maibenta. Ang mga naitabi namang ani na mga magsasaka naninilaw na at nagsisimula na ring masira. Halos wala na rin daw silang kinikita dahil palugi na nilang ibinebenta ang kanilang ani. Ang karon pitinag yung baratuha na buwan pata sa init, murag wa na gitay mahimo. Sa Benguet Agri Pinoy Trading Center o Baptisi, nabagsakan ng gulay ng ilang magsasaka sa norte. Paluging ibinenta ng taga Tinok Ifugao na si Renato ang mga repolyo na nasa 6 pesos per kilo na lang. Di bali na raw malugi kaysa mabulok ang mga ito sa taniman. Basura na lang. Kapag hindi harvestin, baso na lang sa garden. Sana makuha yung presyo para kikitain namin. Ang mga market facilitator sa Baptisi, pinag-uusapan na raw ang posibleng pagtatakda ng minimum price sa mga ibinabagsak na gulay sa mga trading post. Bali, magbe-benefits din doon yung farmers kasi kahit anong pwedeng itanim nila, at least alam nila na may babalik na expenses pag ganun na ang presyo ng gulay hindi bababa sa 20, lalo na yung mga cabbage. Pabor ang ilang biyahero ng gulay. Sir, payag po ako. Para po hindi malugi yung kababayan nating farmer. Pero may alinlangan ang market facilitators. Ang sitwasyon po talagang oversupply, tapos matumal sa Manila, aangal din ang mga consumers. Parang lalong hindi na sila bibili pag ngayon agad ma-implement yung ganun.
Kinukuhanan pa namin ng pahayag ang Agriculture Department kaugnay rito. Sa usapin naman ng sobra-sobrang supply ng gulay sa Benguet, hindi raw napapansin ng BAPTC na may oversupply. Pero apektado ng mahal na langis ang demand. Ang problema lang talaga is bumaba yung buyers natin. So naiiwan ngayon yung gulay. Umaaray rin sa pagmahal ng petrolyo ang mga biyahero ng gulay pa Metro Manila. Ang krudo sa balikang biyahe nila, 35,000 pesos na raw. Kaya may patong ng 3 pesos per kilo sa dala nilang mga repolyo. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, nasa 50 to 80 pesos na ang kilo ng repolyo at pechay. Ian Cruz, GMA News. Isang marine tanker na kargado ng smuggled umanong diesel ang nasabat sa dagat ng Misamis Oriental. Base sa intelligence monitoring ng pulisya, tinatayang nasa 300,000 liters ng diesel na nagkakahalaga ng 41 million pesos ang karga ng tanker. Ilang araw na raw nakadaong ang marine tanker sa bayan ng Lagonglong. Napataan din ito ng ilang bangka ang nasabing tanker na pabalik-balik. Arestado ang 2 crew ng barko na walang maipakitang kaukulang dokumento. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariffs Act. Preno muna sa taas presyo sa petrolyo. May rollback kasing aasahan sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Batay daw yan sa magandang indikasyon sa 4-day trading bagaman hindi pa pinal kung magkano. Base naman sa kwenta ng oil industry sources sa 4-day trading ng langis sa world market, 5 pesos and 50 centavos hanggang 6 pesos and 50 centavos ang maaring bawas presyo sa kada litro ng diesel hanggang piso naman sa gasolina. Pero marami pang pwedeng magbago sa trading ngayong araw. Kung kailan mainit ang panahon at kailangan ng pampalamig gaya ng aircon, saka may dagdag singil naman ang Meralco. Mahigit 53 centavos per kilowatt hour yan ngayong Abril. Katumbas yan ng 107 pesos sa dagdag sa bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Ang dagdag singil hindi pa raw dahil sa epekto ng gyera sa gitnang silangan. Dahil raw ito sa pagtaas ng generation charge, bunsod ng paghina ng palitan ng piso kontra dolyar. Ayon sa Meralco, sa Mayo pa mararamdaman ang epekto ng mahal na petrolyo sa presyo ng kuryente. Sabi naman sa Energy Department, gumagawa sila ng paraan para maibsan yan. Kabilang na ang pagpaparami ng mas murang coal at mapagkukunang renewable energy. Samantala, asahan din ang dagdag singil sa kuryente sa buong bansa dahil sa mas mataas sa presyo sa WESM o Wholesale Electricity Spot Market. Para mamonitor ang biyahe ng mga tsuper sa ilalim ng Service Contracting Program, kailangan daw nilang bumili at magpakabit ng GPS tracker. Hinaing ng ilang transport group, dagdag gastos ito. May report si Salima Refran. Hindi pa man nailalathala ang mga panuntunan sa pagsali sa Service Contracting Program, may ilang transport group nang umaalma. Partikular sa sinabi ng DOTR na kailangang bumili at magpakabit ng Global Positioning System o GPS tracker ng mga tsuper para mamonitor ang biyahe nila in real time. Pero pwede rin naman daw ang manual monitoring ng LTFRB, LTO, PCG at MMDA. May mga service provider po ng GPS na lumapit sa LTFRB. Mas mauuna naman po ulit kikita sa amin yun kasi kailangan namin bumili ng GPS para ma-monitor po yung kung ilang kilometro po yung tinakbo po namin. Kinausap natin sila na babaan nila yung presyo ng kanilang GPS at sila naman po ay sumang-ayon. 500 pesos na lang po yung kanilang renta ng GPS per monthly. Sa kwenta ng DOTR, kung aabot sa 5,000 pesos ang kita ng isang jeepney driver, hindi mababa sa 1,000 pesos ang maiuwi niya sa programa kada araw. Nakaawas na raw dyan ang discount sa pasahe, diesel at boundary ng jeep. Hindi pa kasali rito ang inihahandang subsidiyang katumbas ng 10 pesos per liter. Kada unit ay may maximum allocation na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Kasi 10 piso, maliit na bagay lang po yan kung tutuusin. Pero that will start them off for the day. Yung 300, yung 30 liters a day sa 10 piso, bawat litro, that's around 300 pesos. Pangamba naman ng ilang jeepney driver at operator. Baka hindi sa kanila diretso mapunta ang tulong.
at abutin pa ng siyam-siyam gaya noong nagkaroon din ng service contracting noong pandemya. Kung bigayan, matagal, buwan-buwan, tapos hindi mo naman makukuha, kawawa driver. Yun na nga, dumadaan pa sa ibang tao, hindi naibigay lahat para sa driver. Nababawasan pa. Pagtitiyak ng DOTR, diretso sa bank account o e-wallets ang bayad sa mga tsuper at operator sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Para sa mga pasahero, may 20% na discount kapag sasakay sa mga jeep, UV Express at bus na bahagi ng programa. Dagdag pa yan sa 20% discount mo kung ikaw ay estudyante, PWD o senior citizen. Tinatayang 15 milyong pasahero raw ang makikinabang dito. Mas gagaan po yung para po sa budget ng transport. Di pabor sa amin yung mga senior. May babala naman ang DOTR sa mga magsasamantalang tsuper at operator. Mapipilitan po talaga kaming i-revoke, isuspend ang iyong prangkisa at hindi lang po kayo tatanggalin sa programang ito. Sanima Refran, GMA News. Pinasabina ng House Justice Committee ang mga envelope na may lamang pera at ipinamigay umano ni Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng DepEd. Unang isiniwalat ni dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado ang tungkol sa tinawag na Hope Envelopes na may laman umanong tig 50,000 pesos sa investigasyon ng Kamara tungkol sa confidential funds noong 2024. Pinapasubpi na rin ng komite ang affidavit ni Mercado pati ang orihinal na transcripts at video recordings ng pagdinig noon ng House Committee on Good Governance and Public Accountability. Pinaharap din sa pagdinig sa April 14 si Director Marivic Pareja ng House Legislative Archives and Museum Management Service. Hinihinga namin ng reaksyon si Vice President Duterte pero dati na niyang tinawag si Mercado na isang disgruntled employee. Bago ngayong gabi, sumiklab ang sunog sa isang sanitary landfill sa Navotas. Ayon sa Navotas City Fire Station, nagsimula ang sunog pasado alas 7 ng gabi. Hindi pa tukoy ang sanhi ng apoy. Hindi na operational ang landfill matapos isara noong August 2025. Larawan ito ng ilan sa mahigit 250 asong Poodle Cross na nailigtas mula sa isang bahay sa Britanya kung saan sila nadiskubring nagsisiksikan. Ikinaalarma ito ng grupong Royal Society for the Prevention of Cruelty sa Animals sa UK dahil dumarami raw ang mga kaso ng napakaraming hayop sa isang address. Hindi nga raw kapani-paniwala ang dami ng mga ito at tinawag ng ilan na gawa mula sa artificial intelligence. Git ng grupo, hindi AI-generated ang larawan at patunay ng kalunos-lunos na realidad ng mga hayop. Nanawagan din ng grupo na mag-adopt ng mga rescue dogs para di rin magsiksikan sa mga animal shelter.